Mga kababayan, nakakabahala na ngayon ang mga nakikita natin ng mga balita sa social media, lalo na dito sa YouTube. Hindi na ngayon Russia versus Ukraine, hindi na rin Israel versus Hamas. Ang mga headlines ngayon ay more on Philippines versus China. Kaya meron talagang nag-instigate nito. Merong instigator nag-umpisa, merong gumagawa ng ningas, pinapainit ito para mangyayari kung ano man ang plano. So kung ano man ang plano, sa palagay ko ay talagang gusto pasiklabin ang giyera dito sa ating Philippine Ocean, itong West Philippine Sea. Okay, so alam naman natin na parang gorilla yung China, tayo ay isang unggoy lang. So wag magipaglaban ang unggoy sa gorilla. 'Yun ang totoo. Okay, pero nakakatakot ito kasi lumalaban na tayo sa China, at sabi ng China ay pinoprovoke daw sila natin ng mga Pinoy. Matatapang kasi ang mga Pinoy. Okay, tingnan natin itong mga headlines. Ito, China pinaputukan sa WPS. Mga Chino nagpanik. Sino kayang nagpaputok dyan? Ito naman, nagdeklara na China, pinalusob daw mga barko. Wala pa naman yata akong narinig na lumusob ang China. Okay, so meron pa rin dito, ito, BBM pinagbantaan China. Hindi kami natatakot. Ayan, provocation yan ng mga titulo, ng mga title, okay? Ito naman, Chinese militia umatras, China bantay sarado. Yan ang delikado. Kapag nagbantay sarado ang China, kasama na diyan yung kiniklaim nila na 9 dash line, kasama ang West Philippine Sea diyan. Kaya kung magpadala tayo diyan ng Philippine Navy or warships, ay tayo ang unang nagdeklara ng giyera diyan. Ito po, China tablado, US lumusob na. Ito ang mga provocative moves. At meron tayong bigyan ngayon na reaksyon na news tungkol sa mga katanungan ng isang batikang reporter, si Karen Davila, sa isang Philippine Navy Commodore. Atin tunghayan ang kanilang pag-uusap at ating bigyan ng reaksyon sa huli. Even if there are these local boats and the Philippine Coast Guard supports the resupply mission, it's still considered a military endeavor because it's resupplying to a naval base. Is that correct? Yes, Ms. Karen. Technically, this is a military operation. As I said, the Coast Guard is only... Teka muna. May nabanggit na military operation, mga kababayan. Kung military ang pag-usapan na nandyan sa West Philippine Sea, or kung sa China naman tinatawag nila na South China Sea. Kung merong military build-up sa teritoryo nyo, kasi ang akala ng China ay sa kanila ang West Philippine Sea, so meron silang right to protect their country or themselves. Nasa konstitusyon nila yan. Kaya meron din silang magandang grounds na idipinsa ang kanilang teritoryo, pero yan na teritoryo ay na-reward na kasi yan sa Pilipinas ng International Court. Okay, at military presence uli. Kung maglagay tayo dyan, ang China nga hindi pa naglagay dyan. China Coast Guard lang ang inilagay nila. Kaya tayo din ay dapat Philippine Coast Guard lang din. Kahit magbanggaan yung dalawa ay hindi pa yan tinatawag na military. Kaya hindi pa mag-umpisa ang tinatawag nila ngayon na Third World War na mag-umpisa dito sa atin mismo, sa ating bakuran, ang West Philippine Sea.
Pakinggan natin si Commodore J. Tariela. Requested by the Armed Forces of the Philippines to provide security escort to these indigenous boats, but the entire operation is purely military. Okay, so if it's a military operation, that's the description, because in effect, it's resupplying to a naval base. Do you believe, based on your experience, the Chinese Coast Guard and the vessels would behave differently if what's used for the resupply mission is a Philippine military boat? I don't want to comment on this, Miss Karen, but Ayaw mag-comment ni Commodore Tariela sa sinasabi ni Miss Karen na kung ang mag-supply ay ang Philippine Navy na military boats ang mag-supply. Ang ginagamit kasi natin ngayon ay civilian boats na magdala doon ng resupply mission, at yun ang mga binubuli nitong Chinese Coast Guard. Ngayon ang point ni Miss Karen Davila ay bakit hindi tayo gagamit ng Philippine Navy para army to army na, militar to militar na Philippine Navy. So parang act of war na yan. Kaya pakinggan natin ang sagot dito ni Commodore Tariela. we can have a different Because I'm thinking it's anticipated also the results. posturing. Iniisip ko, it's also the posturing in the West Philippine Sea. At the end of the day, it's already considered a military operation. Because in the beginning, I thought it was a civilian operation. Then we were corrected, because even if it's civilian boats resupplying, it's resupplying to a base, to military men. So in the end, it's a military operation. So if that's the case, why not use a military vessel to resupply, and then we can check if Teka nga Miss Karen, paulit-ulit ka dyan sa iyong military vessel or military ship. Warship yung ipapadala mo dyan. Kung warship, ang China ay magpadala rin. Kaya pinag-isipan kasi yan ng mga military expert dyan sa ating Philippine Navy. Meron silang mga eksperto dyan na nagsuggest na ganyan lamang ang gagawin para hindi sisiklab ang World War III na yan. Kasi kunting ano na lang yan, kunting spark. China at Taiwan, kunting spark na lang din. Pilipinas versus China, kunting spark na lang din, ay magliyab na yan. Lalo na ang Japan, binundol na ng Japan, ng barko ng Japan, ng Coast Guard ng Japan, ang Coast Guard ng China doon sa kanilang pinag-awayan na isla na maliliit doon sa Shinkaku ba yun? Islands. Okay, kaya dito sa tinutukoy ni Miss Karen Davila ay hindi pwede tayo, para sa akin lang, hindi tayo pwedeng magpadala ng Philippine Navy doon ng militar, kasi mag-response niyan ang China, ipapadala nila ay warship na. At yan na yung tinatawag natin na umpisa ng pagliyab ng giyera. China responds in the same manner. Miss Karen, I think we can expect that the China would respond differently. The reason why China Coast Guard is deploying their Coast Guard vessels, it's because we are using a civilian indigenous boat, and it's only escorted by the Philippine Coast Guard vessel. Yan yung punto na tama na sagot dyan kay Miss Karen. Hindi kasi naintindihan ni Karen Davila ang strategy ng ating Philippine Navy. Kaya nga hindi sila nagpadala ng itong warship doon. Kasi action din ang China dyan. Kaya ang pinapadala ay civilian boats para magdala ng resupply mission doon sa diyan sa yung kinakalawang na BRP Sierra Madre na nakasadsad dyan sa mga ano na yan, maliliit na isla. Okay, pakinggan natin muli si Commodore. And to emphasize, the Philippine Coast Guard vessels are white ships. And for them to counter-respond to this, they are deploying Chinese maritime militia and also China Coast Guard vessels. If we're going to change the tone, if we're going to deploy warships instead of white ships, we can expect that the Chinese will also be escalating
their projection of power, we can give them a better excuse to say that we're going to deploy our PLA Navy vessel as well. We have to emphasize the fact that the Chinese government has been clearly mentioning that they have total sovereignty over this water. So if we're going to change our operation, they might as well change their deployment plan. Ayan, tama yung sinabi ni Commodore Tariela na wag baguhin. Kung resupply with civilian boats ang nagdala ng pagkain doon sa BRP, sa mga nandun sa BRP, Sierra Madre na barko, natinggang barko na kinakalawang doon sa West Philippine Sea, ay yun lang palagi ang gagawin at hindi na gagawa ng ibang change tone, yung baguhin mo yung paraan na ang gagamitin mo ay Philippine Navy, digmaan na yan. Starts of war, parang nagdeklara ka ng giyera kapag ipapasok mo doon sa kanilang teritoryo ang Philippine Navy, kasi ang lugar na nandyan ang BRP Sierra Madre para sa mga Chinese ay sa kanila yan. Kaya iniisip nila na pinasok na natin ang kanilang tinatawag na sovereignty. Okay, kaya trespassing na tayo dyan, pero para sa atin kasi ay atin yan. Pero yung nakaraan ng mga gobyerno natin, yung mga pangulo, ay hindi kasi yan inaalagaan ng West Philippine Sea. Dapat kasi nagtayo tayo diyan, katulad ng China, nagtayo silang artificial islands. Kung ilan diyan, 3 yata. Dapat din ng Pilipinas ay nagtayo diyan para hindi angkinin yan ng China. Parang the law of squatters. Yan ang law of squatters, na kung 20 years ka nang nag-squat sa lupa ng Pilipinas, ay pwedeng mapasa iyo yan. So yan ang ginagamit ng China. Pasensyoso lang sila. Kung talagang gira ang gusto nila, ay matagal na tayong ginira. Pero medyo takot din sila kasi nandyan si Uncle Sam, ang Amerika at ang mga batos nito na handang tutulong. That is wrong. But then if we change the strategy, because clearly, there's a saying, if you keep doing the same action and expect different results, right? There's an exact quote, but in effect, it's a lack of wisdom. So since it's considered a military operation, and then the Philippines uses a military vessel to resupply, and China behaves in the way that it's still water cannons. Ayaw talaga magpaawat nitong si Karen Davila. Palaging sinasuggest na gagamit ng militar ng Philippine Navy. Kanina pa nga sinasagot ni Tariela ng Commodore ng Philippine Navy na hindi pwede kasi magkagulo. At kung magkagulo, pag mag-start na yung giyera na yan, ay chain reaction na yan papunta sa Japan, sa Taiwan, and then nandyan ang Australia, tutulong sa Pilipinas, ang Amerika. Kung ganyan ang mangyari, ang mga kalaban ng Amerika ay tutulong din sa China. Kaya Third World War, kahit manalo tayo sa tulong ng Amerika, ay hindi pa rin maganda. Kasi matigil lahat, negosyo natin, trabaho natin, pamilya natin, at maraming mga casualties after the war. Kaya itong dunong-dunungan ni Miss Karen Davila na para bang military expert siya, hindi niya kasi alam na pinag-aralan niya ng Philippine Navy, ng kanilang expert, ang ginagawa nila na yan. Kaya nga hindi hinahatak, hindi tinutow, hindi dinadala sa Pilipinas yung Sierra Madre, BRP Sierra Madre, kasi yan ay ating structure doon na itinanim para sabihin na atin talaga yan. Pero ang maganda sana, nagtayo tayo doon sa isla na yun kung saan sumayad yung BRP Sierra Madre. Sana nagtayo tayo doon ng kahit parula man lamang, parula, lighthouse, kahit ganyan lang, maliit lang. Wala talaga. Ang mahirap sa atin, yung binibigyan natin ng budget, ay naku, napunta sa mga bulsa. Dapat kasi may budget talaga sa military. Kaya sa Amerika walang kurakot kasi focus sila sa kanilang itong pinakamalaking budget ang militar sa Amerika. Kasi ayaw nila na matatalo sila sa mga ganitong digmaan.
military vessel, and it's still then actually grazes towards a military vessel, because what happened was it actually hit one of the local boats, right? It hit one of the civilian boats. Am I correct? Yes, Ms. Karen. But General right, Browner in the boat. So if China behaves in that same manner, in the same provocative manner, then it would then reactivate, it would activate the Mutual Defense Treaty. And China wouldn't want that. but Ms. Karen, that's Teka, mali dito si Miss Karen Davila. Ang Defense Treaty, kapag nag-activate yan, giyera na yan. Kasi nandiyan nakasaad ng Amerika ay handang tutulong sa Pilipinas, Philippines. Don't be mistaken, sabi ni Biden. Philippines is ironclad. Parang dalawang beses na yan inuulit-ulit pagsalita na Philippines is ironclad by the US. Kaya kung yung sinasuggest ni Davila, bakit kasi hindi siya umatras sa kanyang stand? Gusto talaga niya magkagulo kasi gusto niya, parang si Robin Padilla din to eh. Ayaw umatras sa kanyang stand na magpadala ng Philippine Navy doon na mag-resupply sa BRP Sierra Madre. Ito kasi usapang militar ito, kaya kung hindi ka military, hindi ka general, mababa lang ang ranggo mo, hindi mo gaanong maintindihan yan na strategy. Kasi yan na strategy ay approved na yan sa mga American expert. Ang ginagawa na yan na resupply mission, pinag-aralan yan. Hindi yan yung sinabi naman ni Karen Davila kanina na pangmadalian lang daw yung supply mission. Dapat daw pangmatagalan na plano. Ito na lang siguro ang gawing Commodore natin ng Philippine Navy. Okay, atin lang pagpatuloy itong video ito. Risk that we're going to take. Are we really Is willing that to the go risk that we're far? taking, or that's a risk China is taking? You see, that's a difference there. If you get the point, is that a Yes, risk Ms. Karen. we are taking, or that's a risk China is taking? Because to activate think- the Mutual Defense Treaty would be a risk on their part, not ours. I Right? think that is a risk that we're going to take, not just for China. This is the main reason why the president has always been mentioning for the Philippine Coast Guard vessels to maintain our temper, not to escalate the tension, not to be provoked, and not to do anything stupid that would really allow us to go that far with Yes. triggering the That's Mutual what I'm Defense saying. Treaty. No, the Philippine Coast Guard is doing an excellent job. The question is, how do you change China's behavior in the sea? Ay nako, dito. Sandali lang. Paulit-ulit tong kanyang suggestion na how do you change Chinese behavior. Hindi mo yan ma-change yung Chinese kasi meron silang stand na tama sila. Wala tayong magawa kasi iniisip nila na tama sila, kaya they have the right to defend their country, their territory. Tumatagal lang itong video na ito dahil sa itong ayaw paawat na Karen Davila. Mas magaling ba yata ito kay Commodore Tariela? You're doing an excellent job, right? Yes. You're doing an excellent job. The Philippine Coast Guard has water cannons too, but you don't respond in the same manner. So the key now is, how do you make China respond differently at sea? So Ms. Karen, since we started the Transparency Initiative and since we have started exposing all this aggressive behavior of China, we know for a fact that there are already reputational costs that the Chinese has, at some point modified their behavior. But I think the one thing that is missing as we try to analyze how China responded every time there is supply mission is that we say that nothing's changing. But definitely it's not true. China that's the only thing that they can do right now. They can do water cannon, they can do deployment of Chinese maritime militia, they can do dangerous maneuver. That has always been their only step that they have been doing in ASEAN. But at the end of it, we're still succeeding in doing our resupply mission. I wouldn't say yeah, but doing the resupply mission, Commodore, is very short-sighted on your end. I mean, don't get me wrong.
Don't take offense here. Dito, offensive na dito si Karen Davila. Yung short-sighted na word, ibig sabihin yung plano sa Sierra Madre na mag-rebuild doon ng Sierra Madre, itong gawin yon, pipinturahan, gagawin yung kung anumang sira. Kaya nga pinapatagal ang paggawa niyan. Kasi yan ang isa sa strategy ng Pilipinas na sabihin na atin yan, yung Ayungin Shoal, yung mga isla dyan. Kasi nandyan ang ating Philippine Navy, yung BRP Sierra Madre na barko. Kaya nga gusto ng China alisin yan kasi akala din nila na kanila yung teritoryo na yan. Kaya hindi yan short-sighted, pinapatagal nga yan, ang tagal-tagal na yan dyan, kinakalawang na yan. Yan talaga ang plano. Pero dahan-dahan naman na gumawa ng structure ang Pilipinas. Yung nabalitaan natin na merong Philippine Coast Guard Station na nandyan sa Ayungin Shoal, kung totoo man yan. Maganda. Kaya dagdagan nyo pa ng iba pang structure sana ng ating gobyerno. Dagdagan ng ibang structure ang West Philippine Sea na magsasabi na mga Pilipino ay nakatira dyan, or gagawa dyan ng village ng mga squatters at ipadala dyan yung mga mangingisda. Bigyan sila ng magandang bahay para diyan na sila titira. At makikita ng China na Pilipinas talaga yan kasi merong mga nakatirang Pilipino, hindi yung barko lang ang ilalagay. The resupply mission that you are able to do it is a very short-sighted way to look at it. At the end of the day, China has reclaimed so many islands within the West Philippine Sea. They have succeeded through the years, right? From corals, they have literally built military structures. There's a tarmac in several areas. I mean, in other words, China is patient. They're in for the long game. So, ang tanong ko sa iyo, medyo tama diyan si Miss Karen Davila. Diyan siya naka 1 point na ang China is very patient. Kasi tingnan nyo naman ang tagal-tagal na mga kababayan ng kanilang proyekto na yan. Nagtambak sila ng mga buhangin sa mga yung low tide na mga island. Yung makikita mo lang kapag low tide na mga isla dyan, yun ang kanilang inaabunuan at ginagawang artificial island. At siyempre sila ang gumawa sa kanila yan. Ngayon, ang pagkakamali ng Pilipinas ay takot ang Pilipinas noon sumita sa mga Chinese na gumagawa niyan kasi pro-Chinese din ang mga presidente natin noon sa kapanahonan na yun. Hindi katulad ngayon kay BBM ay pumapalag talaga siya kasi ayaw niya sa ganyan na nababawasan ng ating teritoryo kasi mahalaga ang teritoryo na yan sa next generation ng bansang Pilipinas. Kaya nga naghirap tayo, kulang tayo sa resources. Yung mga mangingisda diyan, diyan nangingisda, kumukuha ng mga seashells, marami kasi diyan. Meron pa ngang mga perlas diyan, mga taklubo. Malalaki ang isda diyan, matataba. Kaya yan ay isa sa mga pangunahing resources pagdating ng panahon. Ang West Philippine Sea ang bubuhay sa Pilipinas, lalo na nandyan yung tinatawag na deuterium energy na yun din ang na-explore ng China, kaya ngayon ay ayaw nilang tigilan to. Nag-budget ang Senado ng 100 million to rebuild Ayungin Shoal, right? One day BRP Sierra Madre, masisira po yan. Let's face it, one day mahuhulog, maaagnas ang barkong yan. So before mangyari yon, there has to be some rebuilding in that area, in BRP Sierra Madre and in Ayungin Shoal. If just to resupply you are faced with water cannons, how are you envisioning the rebuilding? You'd have to bring in materials. Okay. 2 points na si Miss Karen Davila. Medyo gumagana ngayon ng kanyang pag-iisip. Tama siya na kung nabubulok na yung Sierra Madre na yan, naaagnas,
at magiging parte na ng buhangin dyan, ano pang ipakita natin na estrukturang Pinoy? Kaya sa ngayon pa lang, tama si Ms. Karen Davila na lalagyan na natin ng estruktura ang mga isla na yan para maklaim talaga natin at makita ng China na mayroon talagang nakatira na mga Pilipino. Para sa akin, ang aking suggestion dyan, yung kanina, yung mga fisherman dyan na mahihirap, na dyan nangingisda sa West Philippine Sea ay bigyan ng magandang village, tahanan, mga kabahayan dyan sa mga isla na yan. Sa Spratlys, Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, Pilipi Reef, ang dami-daming pangalan, West Philippine Sea na lang. Lagyan natin yan ng mga village, ang bawat isla na itong lumilitaw, hindi yung submerged na mga island, kasi wala tayong pang-reclaim. Hindi tulad ng China na meron silang mga kagamitan para gagawa ng mga isla. Kaya yun, gagawa tayo doon ng mga kabayan, villages, para sa mga Filipino fisherman na palaging nangingisda dyan. At pagdating ng panahon, dadami yung kanilang pamilya at dadami ang dyan, Pilipino sa dadami ang community diyan sa West Philippine Sea at magiging talaga yan, legit na Philippine territory. At makikita yan ng China na marami na palang Pilipino diyan. So, yan ang panahon siguro na sila ibibitaho sa kanilang claim at medyo aatras na sila. Miss Karen, yes, Miss Karen, I wouldn't discuss in further details whether the construction or whatever that is being done in BRP Sierra Madre. But I would like to respond with what you said, that what we are doing is just a short-sighted plan. You know, No, as what you it's said, not the that. Chinese government, changed the status quo, you know, through patience. They did it, you know, we have lost Miskiti, they have occupied Bajo de Masinloc, they did reclaim some parts of West Philippine Sea without firing a single shot. That is something that we have to internalize. That the operation, the strategic plan that we need to have in the West Philippine Sea is not going to that threshold of armed conflict. It's not going to that threshold of triggering the mutual defense treaty. This will take patience, but definitely this is, you know, the risk that the president is taking. We don't need to provoke anybody. We don't need to escalate the tension. What we need to do is to maintain the status quo. It's peaceful, and yet we're still doing the resupply. Whether we are successful in bringing those supplies that are needed to maintain our vessel, I think. Okay, tama dito si Commodore Tariela. 3 points sa kanya na merong status quo. China, Philippines. Pasensya, ang patience ang pinaka-keyword para hindi magkagulo. Katulad na lamang ng pag-squat ng China diyan sa Scarborough Shoal, paggawa ng mga artificial island, ay wala silang pinadala na military. At kung magawa lang sila diyan, ang tanging problema ay hindi nagkikialam ang ating gobyerno noong panahon na gumagawa sila diyan ng mga artificial island. Okay, so We're good with that. We cannot afford naman to proceed to military option. Hindi man kaya natin. So ano pa option kaya natin kaya natin gawin? Siguro ang kayang gawin natin na option is yun na lang, yung ating mga personnel na involved doon sa resupply na. okay, yan ang ideya naman ni Insights ni Bato de la Rosa. Wala nga tayong magawa. Military natin hindi capable para sa pagipagdigma sa China, kaya kanyang sinasabi ay ganun din, continue to resupply BRP Sierra Madre. Ngayon ang point ni Karen Davila, kung mabubulok na yan at mahalo na sa buhangin, ano pa bang i-rebuild?
So ngayon pa lamang dapat na gagawa tayo ng mga struktura. Sa akin lang to, struktura doon sa mga isla na yan, mga parula, lighthouse sa mga isla, para sabihin na atin yan ng Pilipinas. At kapag meron ng komunidad doon nakatira sa mga isla ng Pilipino, meron ng respeto yan ang Chinese at hindi na sila basta-basta papasok. Ngayon kung guluhin nila yung mga tao na nandun, sisirain yung mga bahay, diyan na papasok yung Defense Treaty ng Pilipinas at US, ng Japan at ng Taiwan. At diyan na mangyayari ang giyera. Basta't may puputok na isang kanyon, isang missile, yan na yung umpisa ng tinatawag na Third World War dito sa Asia Pacific. Kaya ang China palagi sinasabi nila na don't provoke us, kasi ready ang China. Kaya wag mong don't poke the bear. Yan ang sabi ng mga Amerikano, wag mong sundutin ang uso kasi nagagalit. Sleeping dragon kasi ang China, wag niyong sundutin yan, baka magalit at bubuga ng apoy. Okay, so dito lang mga kababayan, until our next reaction video tungkol sa mga trending news ngayon. Paalam!